Naimbag daw tayo amin. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. For today's video po ay nandito po tayo sa likod ng bahay. Yan po yung bahay. Dito po tayo sa may gilid or likod. Yan. Dito ko po kayo i-view kasi gusto ko pong makita rin ninyo yung kagandahan ng view dito sa amin at gusto ko lang din pong ma-share sa inyo yung sarap ng simoy ng hangin dito. Yan, as you can see po ay umahangin-hangin po yung mga nasa likod ko. At yun, nakakalanghap po tayo ng fresh air dito sa ating probinsya. So yun, pasensya na po ulit kayo kasi ngayon lang po ulit nagkaroon ng panahon ng inyong lingkod para sa pagbablog. At I hope ay tuloy-tuloy na po to everyday kasi syempre kailangan din natin at gusto ko lang din po kayong i-update lagi sa aming nagiging buhay po dito sa probinsya. So yun, sa lahat po ng sumusuporta, gusto ko lang pong ipauna sa lahat po ng sumusuporta sa amin at patuloy na nagmamahal sa amin ay maraming salamat po sa inyong lahat. Wala po si Kuya Lito ngayon kasi maaga pa po, 6 pa lang po dito. Pero may nakasinag na ang ating mahal na araw. Tulog pa po ang inyong lingkod na si Kuya Lito. Sa susunod po sigurong vlog ko na to ay dalawa po kami ang magkasama. Kaya pagpasensya nyo na po ulit kung wala po ulit at absent po ulit sa ating vlog si Kuya Lito. So ayun, maraming salamat po sa mga nagmamahal, patuloy na nagmamahal sa amin, sa mga nagbibigay ng pagmamahal at patuloy na sumusuporta sa amin ni Kuya Lito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po, Diyos na po ang bahala na magbalik po sa inyo yung mga binibigay nyong pagmamahal sa amin at suporta sa aming mag-asawa. Lahat ng mga nanonood, maraming salamat po. Lalong-lalo na sa mga nag-share at syempre sa mga nagko-comment, nagre-react, nagla-like. Maraming salamat po talaga sa inyo. So yun, etong video po natin ay gusto ko lamang po kayong i-update at marami rin pong nagtatanong tungkol sa kalagayan ng aking mother or sa nilalakad ko dito sa probinsya na isa sa mga dahilan kung bakit kami nandito ngayon. So yun, wait lamang po at aayusin ko lamang po yung ating camera. So yun, masyado po kasing malapit. Malapad na po yung aking mukha. Charot. Mas maganda po kasi yung medyo malayo at para mas malawak po yung makukuha ng ating cellphone or camera. So yun na nga po, balik po tayo sa ating main topic for today's video. So yan, sa mga nagtatanong po at concern sa aking mother ay 3 times ko na po siyang ipina-creatinine pero mataas pa rin po yung kanyang creatinine. So patuloy po namin pinapababa yung kanyang creatinine para naman po hindi maapektuhan. Kasi maapektuhan daw po yung kanyang bato kung sakaling ipupush namin ng ura-urada yung kanyang pagpapa-CT scan. Kasi nasabi ko pong ano yung CT scan niya kasi yung with contrast po kasi yon, lalagyan daw po nila ng gamot or something like that po na pwedeng makaapekto raw po sa bato ni nanay at kung makaapekto daw po ay baka mag-dialysis daw po siya. So sabi po namin na mas malala po kung sakali na mangyari yon. So pinapababa po namin yung creatinine at habang pinapababa po namin yung creatinine niya ay patuloy po kaming naghahanap ng aking kapatid ng mas mababa na presyo ng CT scan. Opo, may mga public po kasing hospital dito, pero yung malapit po sa amin dito sa may Malacampa ay wala po silang CT scan. Tapos sa Tarlac po, yung sa provincial, sira din daw po yung pang CT scan nila. So yun, patuloy po kaming naghahanap ng mas mura. May mga nakikita naman po kami pero syempre habang nag-aantay po kami nung pagbaba ng creatinine ni nanay patuloy pa rin po kaming naghahanap ng mas mababa pa na presyo ng CT scan. Kasi hindi naman po makakaila sa atin na ang CT scan po ay medyo mataas po talaga yung presyo. Although may nagbigay naman na po ng pagmamahal at tulong na si ma'am sa amin. So yun,
maraming salamat po pala sa nagpaunang bigay na sa tawag nun, pagpapa-check up at pagpapa-CT scan ng nanay ko. So yun, dahil hindi naman po makakaila na yung paganon-ganon, pamasahe pa lamang po ay talagang budget na ang pinapairal natin. So yun, maraming salamat po sa nagbigay ng pagmamahal at suporta sa pagpapa-check up at pagpapagamot ng nanay ko. So yun kay Ma'am Evelyn Apilado, thank you po sa binigay mong pagmamahal sa aking nanay at syempre kay Lito po sa aming mag-asawa. At syempre hindi po mawawala si Ate Ganda, thank you very much po. Ingat ka po lagi, alam ko pong busy ka sa ngayon. At yun, mag-iingat ka po lagi, God bless po sa inyong lahat. Sa buong pamilya nyo po, kay Ate Ganda at kay Ate Evelyn Apilado, God bless po sa inyong lahat. Buong pamilya nyo po sana ay gabayan ng ating Ama at i-bless pa po kayo dahil may mga natutulungan kayo na tulad po namin na hindi kayo humihingi ng anumang kapalit kundi nagbibigay tulong kayo sa mga kapuspalad na tulad po namin. So yun, maraming salamat po at sa mga nagpapaalala po na about sa pagbablog ko, opo, maraming salamat po talaga sa inyong mga concern sa aming mag-asawa. Pinipilit ko naman po kaso minsan po kasi uuwi po kami ay gabi na kasi pila po kasi doon sa mga pinupuntahan po naming hospital. Sa PGH po, sa mga nakakaalam po ay sa TPH po, Tarlac Provincial Hospital. Alam po ng mga nakakaalam sa hospital na yan na talagang pila po, kaya yun, pinagtsatsagaan po namin na pumila kasi ganun po talaga ang mga katulad po namin ay kailangang magtyaga para po magamot at kailangan pong pumila para po makamenos ng gasto. Syempre hindi naman po hindi naman po makakaila na talagang nagtitipid po tayo dahil sobrang mahal ng pagpapagamot, pero hindi po natin kayang tiisin kung ano man yung karamdaman ng ating mother ay gustong-gusto po nating ipagamot or ipa-check up kung ano man po yun para malaman kung ano po yung kalagayan ng bukol na yun. At yun, maraming salamat po talaga sa inyo kasi hindi nyo ako iniiwan kahit minsan ay hindi po talaga ako nakakapag-vlog. Hindi nyo ako pinapabayaan. Sa lahat ng nagpapaalala, maraming salamat po. Dahil si Kuya Lito naman po ay hindi niya magawa ngayon na mag-vlog ng solo kasi nahihiya po siya. Kasi nga po ay yung ngipin po niya sa harap ay halos wala na. Yun, ilang piraso na lang po yung natitira sa harap niya, isa na lang sa taas at dalawa sa gilid-gilid. At dito po sa baba niya ay naumpisahan na po natin ipabunot. Nung nakaraang araw nga lang po ay 3 na naman po yung binunot sa kanya. Kasi nga po ay gusto na rin po niyang ipatanggal kasi halos lahat po kasi ay nasakit na. So, ipapatanggal na lang daw po niya kaysa naman lagi siyang nagtitiis sa sakit. Yun. Isa po sa namin dito yon. Isa po sa mission namin sa pag-uwi namin dito sa probinsya. So yon, sa mga naghahanap po ng ating pagluluto, yan may i-upload po ako. Kung hindi po susunod dito sa isang araw po siguro. Basta po i-edit ko pa po kasi yon. At sana wag nyo kaming iiwan kahit anumang mangyari. At matapos lang po to mga nilalakad ng inyong lingkod ay alam naman po ninyo na halos araw-arawin ko na po ulit mag-vlog at kung kaya po ay 2 beses o 3 beses po tayong makakapag-upload sana para makabawi naman po tayo kasi eto talagang buwan na to ay aaminin ko po sa inyo na talagang baka hindi po tayo umabot sa minimum para makasahod kasi nga po ay talagang kukunti yung upload natin at di naman po makakaila sa inyo. So yun, sana sa mga susunod po nating upload para makabawi po tayo para naman po may panggastos kami sa lahat ng aming mga lakad
dito ng mama ko. At syempre sa pag-i-stay natin dito ay may mga pambili tayo ng pabigas-bigas po. So yun, maraming salamat po. Sana lagi nyo po kaming suportahan. Sana po lagi nyo pa rin patuloy nyo pa rin kaming mahalin. At yun, sana wag nyo po kaming iiwan. At antayin nyo po sana yung pagbabalik ko bilang araw-araw na isang maliit na vlogger. So yun, sana patuloy po kayong magmahal sa amin kahit hindi po namin maibalik sa inyo, hindi po namin masuklihan yung mga ibigay yung pagmamahal sa amin. Ay sana ay wag nyo po kaming iiwan. Mahal na mahal po namin kayo at sana alam ko na ganun din po kayo sa amin, kasi hindi ko man po kayo maisa-isa, hindi ko man kayo shout out sa ngayon dahil kahit gustong gusto ko. Minsan nga habang nag-aantay kami doon sa hospital ay naiisip ko na gusto ko nang mag-shout out pag uwi ko. Pero minsan kasi nakaka-uwi talaga kami 7 na po ng gabi. Pagod na rin ang katawang lupa ng inyong lingkod at yun, kaya hindi po ako minsan nakakapag vlog. Minsan po kasi ay ilang beses din po kaming pumunta, pero kahit madaling araw po kaming pumunta ay naaabutan pa rin kami ng cut off. Kaya minsan ilang beses kaming pabalik-balik. Sa kagustuhan na rin po ng inyong lingkod na maipaano na ang maipa-check up at mapatignan talaga or mapa-CT scan na si nanay. Pero sa ngayon po talaga ay hindi pa siya pwedeng ipa-CT scan kahit anong gusto ko po sana para malaman na po kung ano yung karamdaman ni nanay. At kung ano man po ay i-share ko pa rin po kasi bahagi na rin po kayo bilang naibahagi ko na po sa inyo at bilang may nagbigay ng mga pagmamahal sa aking nanay sa kanyang pampa-check up ay gusto ko i-share ko na rin po sa inyo lagi yung aming magpapa-check up. So yun, hindi ko lang po kayo minsan maisama kasi nga alam naman po ng karamihan na bawal po ang mag-video or mag-picture sa hospital at baka po tayo ay madali pa. Kaya syempre, ganun na lang po yung pag-iingat natin sa mga ganong bagay kasi ayoko naman po na madagdagan pa po yung ating isipin, ayoko nang magka-problema pa ng mga ganong bagay, kaya syempre ingat-ingat na lang po tayo. Kaya ganito na lang po na ako na lang yung share sa inyo kung ano man yung nagaganap, kung ano man po yung balita sa pagpapacheck up ni nanay. So, gayon po yung balita at hanggang doon po muna yung aking maishishare about po sa aking nanay. At si Kuya Lito naman po, wag po kayong mag-alala at sobrang okay po siya dito. Hindi nyo man po kayo ngayon nakikita pero sa next video po ay talagang kasama ko po siya. Ngayon po kasi ay hinahayaan ko po siyang magpahinga kasi nga po ay para hindi po siya lagnatin kasi nga po yung nagpapabunot. Nung nakaraan po kasi ay maaga po kaming naglalakad-lakad kung hindi pa wala po kaming lakad sa ospital or bago kami umalis papuntang ospital ni nanay naglalakad-lakad kami ni Kuya Lito ng maaga. Nilagnat po siya gawa po nung pagkakabunot po niya. So ngayon ay hinahayaan ko po siyang magpahinga para naman po hindi na siya lagnatin ulit kasi alam pa naman po natin na bawal po ang magbuhat or magkikilos pagka bagong bunot ang ngipin. Kaya yon, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga sa pagmamahal po sa amin kasi kahit mga simpleng video po yung aking nagagawa ngayon, gusto ko man pong magpa-games, mag-share sa inyo ng mga iba-ibang tanawin or ginagawa dito sa probinsya ay limitado po kasi yung ating oras ngayon at talagang yun, may inuuna lang po ng konti ang inyong lingkod. Hayaan nyo po sa pag-i-stay po natin dito ay pipilitin ko po talaga or gagawin ko po talagang mapakitaan kayo ng iba't ibang tanawin or iba't ibang pangyayari dito sa aming probinsya kasi yun po yung aking kagustuhan sa aking pag-uwi po dito ay mai-share ko rin po sa inyo yung mga
tanawin din po dito. Kahit hindi naman po ganun kaganda, hindi naman po pang tourist spot yung aming mga tanawin po dito, ay gusto ko pa rin pong i-share sa inyo. Para naman po sa mga sa may mga nag-chat po pala na gusto nilang pumunta rito, okay lang po, welcome po kayo dito. Pasensya na rin po kayo kung ano po yung madadatnan nyo na ano ng aming bahay, at talagang sasabihin ko po sa inyo na hindi pa po tapos. Pero kung ano man po yung gusto nyong pumunta rito at nandito po kami ni Kuya Lito, ay welcome na welcome po kayo. Kung ano man po yung mga plano nyong pagpunta rito, ay welcome na welcome po kayo. Wala pong hindi welcome sa aming tahanan. Basta po ang ipagpapauna ko na po ay pasensyahan nyo na po kung ano po yung madadatnan ninyo. Kahit saan naman po kami, kahit nandito kami sa probinsya, kahit nandoon kami sa Caloocan, kung may gusto pong pumunta at gusto pong makipagkita sa aming mag-asawa at makipagkaibigan, ay welcome po kayo sa amin. At welcome po kayo lagi sa buhay namin ni Kuya Lito, dahil alam po namin na patuloy niya kaming minamahal kahit po kami ay ganito lamang na simpleng buhay, simpleng mag-asawa, na minsan ay talagang nagkakatampuhan. Sa totoo lang naman po, sa mga nagtatanong po pala, isagutin ko na rin po pala dito. Sa mga nagtatanong po pala na hindi na raw po ba kami nag-aaway ni Kuya Lito, hindi naman po yun maalis yung pagtatampuhan po namin minsan ni Kuya Lito. Pero ang kagandahan po kasi ngayon ay nag-uusap na po kami agad at hindi na po kami nagpapalipas ng ilang oras kapag kami ay nagkakagalit. Hindi na po tulad ng dati na talagang ilang oras or ilang araw kaming hindi nag-uusap. Hindi na po ganun. Awa po ng Ama, sa lagi po naming panalangin na humagitna po siya lagi sa amin at yakapin niya kami bilang mag-asawa at pag-isahin, pagbukurin bilang mag-asawa, ay napakalaking tulong po nun yung ganung panalangin. Kasi minsan hindi po kami nagkakataluman po kami ay minuto or wala pang kalahating oras ay nagiging okay na po sa awat tulong ng ating Panginoong Diyos. So yun, maraming salamat po, at sa mga nagtanong po noon na bilang concern, ay maraming salamat din po. At sa mga marami pa pong mga nagtatanong, kasi isa-isahin ko po kayong sasagutin sa pamamagitan ng ating vlog. Yun, maganda rin po kasi kung bukod-bukod po yung aking pagsagot. So yun, pasensya na po kayo kung minsan may ikli po yung aking vlog. Gustuhan ko man kung damihan or ramihan yung ating vlog, ay minsan ay talagang, alam nyo po yung utak ko ngayon ay parang lumilipad kasi yun, nag-iisip. Hindi po kasi ako mapa-concentrate kasi minsan ngayon sa pag-iisip ko. Hindi po kasi yun maaalis sa akin yung mag-isip po tungkol kay nanay. Yun. Kaya pasensya na po talaga kayo. Hayaan nyo po, babawi po ang inyong lingkod na si Ate Vera. At pati na rin po si Kuya Lito, babawi daw po sa inyo. Hindi lang po siya kasi makapag-solo vlog ngayon kasi ayun nga po, minsan ay bulol po siya kasi nga parang hindi pa siya sanay na natatanggal na po yung ngipin niya. Pero syempre, lahat naman po ay kinakasanayan. Hayaan nyo po at masasanay din po ang inyong lingkod na si Kuya Lito. At may mga clip po kasi ako dito na gustong ipakita about kay Kuya Lito. Sa mga susunod po sigurong vlog natin, pagsasama-samahin ko na lang po yung mga clip about Kuya Lito. So yan, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po muli ang aking vlogs. At hanggang dyan po muna ang aking update about sa nanay, kay Kuya Lito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy nyo pagmamahal sa amin. At patuloy po akong naglalambing sa inyo na baka po pwede na pa-share po ng ating mga video. Kahit madalang po akong mag-vlog, ay pa-share po. Para naman po sa ganun ay malaking tulong na po yun sa amin sa panggastos po dito sa probinsya. At syempre, malaking tulong na rin po sa pamapamasahe pag kami nagpa-check up ni nanay. So yan, maraming salamat po muli. Hanggang dito na lamang po.
See you next vlog po. Bye!